Hello, what is up mga sangkay? Ako muli ito nagbabalik para sa panibago nating pag-uusapan na hugulutan po ng kaalaman at aral. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome na welcome ko po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi ka pong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. Sa oras ng mga sangkay, pag-uusapan po natin ang patungkol sa pag-aaral ni Bongbong Marcos doon sa Oxford. Dahil mayroon pong paglilinaw dito ang University of Oxford na kinuha po mismo ng SMNI News. At ang nakakalungkot dito mga sangkay, ang information na to from SMNI ay binubura po sa Facebook. Ngunit syempre, hindi naman po kinaya ng Krappler na burahin lahat ng yon dahil sa dami syempre ng mga Pilipinong nagkakalat ng impormasyong ito. Kaya naman ngayon mga sangkay, i-discuss po natin at dito nyo po malalaman kung bakit sobrang talino po ni Bongbong Marcos. Kung bakit napaka-brilliant ng taong to, kagaya rin po ng kanyang ama. Na dito rin po mga sangkay, bibilib kayo ng husto kay BBM. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, kamusta po muna lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na lagi pong sumusuporta. Maraming salamat po. At sa walang pagtatagal mga sangkay, eto na. Panoorin po natin ang video na to at magre-react po tayo mula po sa SMNI News. Ang Universidad ng Oxford ay walang duda na isa sa mga pinakaprestigyoso at respetadong universidad sa buong mundo. Tanging ang mga may pambihirang katalinuhan lamang ang itinuturing na may kakayahang makapasa at makapasok sa nasabing kilalang universidad. Okay, mga sangkay, ayon po sa kanya, tanging may mga angking katalinuhan lamang, may kakayahang ganon, ang mga nakakapasok sa University of Oxford. Hindi po madaling pumasok doon, mga sangkay. Kaya nga, ang nakakatawa dito, inuungkat po nitong Rappler, sinasabing special diploma lang ang hawak ni BBM, hindi daw po siya graduate doon sa Oxford. Pero mga sangkay, hindi po nila tinitingnan kung papaanong nangyari na itong si BBM ay nakapasok doon sa eskwelahan o universidad ng mga matatalino na nasa top list lagi ng rank pagdating sa mga sikat na universidad sa buong mundo. Ayon po dito sa kanya mga sangkay, ang mga nakakapasok lamang po sa Oxford ay may mga angking talino lamang. Ibig sabihin, bawal po doon ang tuliro kapag nagsasalita. Bawal doon yung mahina po yung utak, mga sangkay. Dahil may kailangan ka munang ipasa at dito po natin malalaman kung ano-ano, mga sangkay, iyon. Ituloy po natin. Ayon sa pagsisiyasat ng SMNI team dito sa UK, unang nakapag-enroll si Bongbong Marcos sa Universidad ng Oxford dito sa United Kingdom ng kursong PPE o Politics, Philosophy and Economics sa taong 1975. Ngunit nag-iba si presidential aspirant Bongbong Marcos ng kurso ayon sa kanyang pahayag sa isang interview dahil na rin sa payo sa kanya. Sa halip kumuha siya ng kursong Social Studies o mas kilala na ngayon bilang Social Sciences kung saan nakapaloob sa kursong ito ang pag-aaral sa lipunan, politika, maging ang ekonomiya, relasyon sa kalakalan ng mga tao at iba pang napapaloob sa paksang panlipunan. Sa United Kingdom, bago ka makapasok sa kahit saang universidad, kailangan mong mapatunayan na may angking kakayahan ka sa pamamagitan ng pagpasa mo sa tinatawag na A-level. Eto na mga sangkay yung tinutukoy ko. Na bago ka makapasok sa University of Oxford, kailangan mo munang ipasa itong tinatawag na A-level. Bago ka pumasok sa exam na yan, mga sangkay, kailangan din pasok ka sa standard ng A-level. Ibig sabihin, lahat po ng nagtitake ng exam dito, lahat na po ay mga matatalino. Lahat na po nasala na sila nga talaga ay may angking talino na may kakayahan po silang magbasa sa examination ng A-level. Ganun po katindi itong University of Oxford. Ito pong information na to mga sangkay ang hindi po sinasabi nitong mga dilawang media. Biruin nyo mga sangkay itong SMNI News. Talagang tiningnan po mismo nila ang katotohanan patungkol po dito. Hindi tulad ditong Krappler na gumagawa-gawa na lamang po ng mga impormasyon pero wala naman pong mahusay na pananaliksik kung ano nga ba talaga ang sistema ng edukasyon doon sa University of Oxford or sa UK. Ang pinapalabas lamang po nila na hindi graduate si BBM, wala daw siyang degree, pero yung Oxford, iba po yung sinasabi. Dahil dito mga sangkay, binigyan po mismo siya ng universidad na ito, ng tinatawag na Special
diploma. Dito sa atin, mga sangkay, pag sinabing special diploma ay parang pasang-awa. Pero men, ito po ay galing sa Oxford. Hindi po ito kagaya ng mga universidad lang na alam nyo dito sa ating bansa na pwedeng bigyan lamang ng pera, pwede ka na magkaroon ng diploma. Doon mga sangkay, kailangan talaga may talino ka. Kailangan may utak ka para pumasa ka o para magkaroon ka ng diploma. Itong special diploma mga sangkay ni BBM, at that time, nung time na yon, 1970s, sa panahon natin na ngayon. Okay mga sangkay, ituloy po natin yung panonood sa video na to. Ang edukasyon dito sa United Kingdom ay may 6 na taon sa primary school, 5 taon naman sa sekundarya o high school, at kailangan mong makapasa sa tinatawag na GCSE exams or General Certificate of Secondary Education pagdating sa year 11 o final year. Hindi bababa sa 10 pagsusulit ang pagdadaanan ng isang estudyante upang makapag-apply sa tinatawag na 6th form. Ito ay eksklusibo para sa 16 to 19 years old o kolehiyo naman para sa may mga kahalong estudyante na lampas 18 years old na gustong magpatuloy sa universidad. Ang 6th form o kolehiyo ay 2 taon na preparasyon para sa pag-aaral ng isang estudyante na naghahangad makapasok sa isang universidad. Si Bongbong Marcos ay nagtapos ng kanyang sekundarya at tinatawag na 6th form dito sa United Kingdom sa Worth School. Isa itong prominenteng paaralan kung saan karamihan ng nagtatapos dito ay nagpapatuloy ng pag-aaral sa Oxford or Cambridge para sa university stage nito. Kaya hindi na nakapagtataka na dito nga sa Oxford pinagpatuloy ni Bongbong Marcos ang pag-aaral niya ng universidad dahil na rin sa kalidad ng edukasyon rito. Grabe, ganun katindi si BBM nung nag-aral siya sa UK. Ganun po katalino, mga sangkay. Kaya nga, kung mahusay kang manaliksik, dito mo marirealize na itong si Bongbong Marcos, kaya pala ganun kagaling magsalita. Dahil matalino nga talaga siya. Dahil nakapasok po siya sa Oxford. Hindi po basta-basta ang kanyang pinag-aralan. Nakita niyo naman mga sangkay na ipaliwanag ng SMNI News na bago po pumasok sa University of Oxford, kailangan mong dumaan sa napakaraming exam. At kapag pumasa ka doon, ibig sabihin, hindi ka basta-bastang tao. Talagang sobrang talino mo na mapapabilang ka sa eskwelahan ng mga brilliant students. Tapos sasabihin nila, si Leni Robredo may degree. O sige, may degree si Leni Robredo. Kamusta naman kapag nagsasalita siya, di ba? Kamusta naman kapag nagbibigay siya ng statement, di ba? Dahil pangaata ng high school Kasi maraming high school students ang gagaling po magsalita sa entablado. Pero itong si Ma'am Leni Robredo, naku po, hindi naman sa pangaano, di ba? Pero nakikita niya naman paano po siya mag-deliver ng salita. Samantalang ito si BBM, napakahusay. At mamaya may ibibigay po ako sa inyong halimbawa kung gaano si Bongbong Marcos ka-brilliant pagdating po sa debate na ang kanyang nakaharap dito ay si Bam Aquino. Pero ngayon, ituloy muna natin ang panunood. Sa usapin kung bachelor's degree ba ang natapos ni Bongbong Marcos o hindi, napapaloob sa sertipikasyon na inisyu ng universidad na nag-umpisa siya sa kanyang kurso noong Oktubre 1 sa taong 1975 at natapos naman siya noong Hulyo 1, 1978 sa kursong Social Studies at pinagkalooban siya ng Special Diploma. Ayon sa pagsusuri, ang ibig sabihin ng bachelor's degree dito sa UK ay nakapag-aral ng 3 taon at natapos ng estudyante ang kurso at napasa nito ang mga paksang tinuturo dito. Ang award naman ay depende sa nakuhang grado ng isang estudyante. Sa kasalukuyan, ang isang estudyante sa isang universidad dito sa UK ay pagkakalooban ng grado na hindi nakapasa, 3rd, 2-2, 2-1 at 1st bilang pinakamataas na grado. Sa sertipikasyon ni BBM, nabigyan siya ng pass na ibig sabihin ay nakapasa si Bongbong Marcos sa kanyang... Diba? Nakalagay po sa information mga sangkay. Take note, galing po ito sa Oxford University. Hindi lamang po ito galing dyan sa Krappler na yan. Sinasabi po mismo dito na si BBM ay pumasa. Kapag hindi ka pala pumasa mga sangkay, mismo doon makikita sa information na bagsak ka. Pero itong pinapakalat ng Krappler, itong si BBM, ganito-ganito yung problema niya sa special diploma niya, bagsak daw siya. Pero sa special diploma ni BBM, nakalagay po doon, classification pass. Ibig sabihin, naipasa ni BBM lahat. Yun yung dahilan kung bakit po nabigyan siya ng special diploma ng Oxford University. At eto pa mga sangkay, ang isa sa hindi pinag-uusapan dito ng mga dilawang media, lalong-lalo na po itong Krappler, ay ang pag-aaral ni BBM doon sa Wharton, sa University of Pennsylvania. Papaano siya nakapasok doon? Though hindi po siya nagtapos doon Kasi instead na tapusin niya ang pag-aaral doon sa Wharton, ang ginawa na lamang po niya, bumalik siyang Ilocos kasi nga tumakbo po siya as governor, if I'm not mistaken. Pero, nakapag-aral pa rin po siya doon sa loob ng 1 taon sa Wharton. So, ano ibig sabihin nun? Nakalusot siya? Nandaya siya? Ganun ba kababa yung tingin niyo sa Wharton?
na pwede niyang dayain. Tuloy natin. Aring may kahalagahan ang antas ng edukasyon na natapos ng isang taong naghahangad na tumakbo para sa isang serbisyong pampubliko. Ito ay upang magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa kung paano patakbuhin ang isang bansa. Gayunpaman, dapat nating tandaan na isa lamang itong aspeto na dapat isaalang-alang sa pagpili ng pinakamahusay na kakandidato para sa darating na halalan sa pagkapangulo ng Pilipinas sa susunod na taon. Nagbabalita mula dito sa Oxford, England, ito si Bridget Valencia, SM9 News, United Kingdom. Subscribe to SM9 News Channel. Galing ng pagbabalita ng SMNI. Ganito dapat. Ganito dapat yung quality ng mainstream media sa Pilipinas. Pero kamusta naman yung GMA7, News 5, CNN, ABS-CBN? Kamusta naman yung mga pagbabalita nila? Lalong-lalo na po yung Crappler na yan. Ayun, puro lamang po chismis yung ginagawa. Hindi nila po na-discuss dito kung gaano kahirap para sa isang estudyante na matalino na makapasok sa isang universidad na kilala o Oxford University. Hindi po basta-basta makapasok doon. Kung pag-uusapan yan ng media, kung paano si BBM nakapasok doon sa University of Oxford, nako po, mas lalo pong makikilala dito si BBM bilang brilliant leader. Alam ba mga sangkay, laos ng usapin na to dahil hindi naman po kinagat ng taong bayan yung pambabatong issue nitong mga dilawan patungkol po sa pag-aaral ni BBM sa Oxford. Kaya nga lang, gusto ko lang linawin mga sangkay dahil nga po, ang information na to, pilit na binubura ng mga dilawan. At eto po yung ebidensya. So yan mga sangkay, yan mismo ang ebidensya na maraming mga pro-government o mga Marcos loyalist ang nag-upload sa video from SMNI. Kaya nga lang mga sangkay, binubura po sa Facebook na alam naman po natin kung sino pong may hawak. Mga dilawan mismo, Crappler mismo ang tumatayong fake checker. Kaya nga lang, syempre may mga nakakalusot pa rin na nakakuha po ng video at nire-upload. So dito, mahihirapan na po silang magtatanggal. Isipin nyo, kung ang mag-a-upload niyan, 1 milyon, papaano nyo gagawin yun, Crappler? Diba? So dito mga sangkay, hindi na po nakapagtataka kung bakit ganun na lang katalino si Bongbong Marcos. At kung gusto nyo ng pruweba ng katalinuhan ni BBM, na isa nga po siyang estudyante ng universidad ng mga matatalino, panoorin nyo po ang video na to kung papaano po niya nilampaso si Bam Aquino. The unfortunate change that Smartmatic did. Unfortunate, Mr. President? I think I would characterize it as rather more than unfortunate. It is illegal. Yes, Mr. President, and I think COMELEC itself has already castigated Smartmatic for that. Castigating Smartmatic does not remedy the situation. How was it allowed to happen? How was it allowed that the password of the COMELEC was used by a Smartmatic staff operative employee was allowed to use the COMELEC password to make that change without an NBank resolution authorizing such a change? That is a question that, as to this day, we have yet to find an answer. And we join you, Mr. President, in trying to find out Thank the you. answers to these queries. Mr. President, what I would like to ask is that if you are averring that these changes affected the elections, are you also saying that it only affected the vice I presidential do not race? know what happened. Exactly. This is the whole point. We do not know what happened when Marlon Garcia opened the file and changed the so-called ENIAC. What else did he change? Did he change more? Did he change nothing? Did he change my name? Did he change the numbers? What did he do? What else did he do? And after he had done whatever it is he had to do, what else did anyone, since the file was then open, what else did anyone go in and change afterwards? And after the file was locked open, that was by putting the first hash code after the second hash code, thereby essentially locking it open. Who else went into that file and made alterations? We don't know. That is the whole point of what we are trying to talk about. What happened? What is it? If we can be shown that the changes were indeed cosmetic, you will never hear about this from me again. Yes, But Mr. President. we still have to determine whether or not anything else was changed, what changes were made, who made them, and under whose authority. And more importantly, Mr. President, who should be penalized for that? I think you will agree with me on that, no, if I'm not mistaken. Well, I'm sure that is part of the question, but I think more to the point is we need to find out exactly what happened. We have to be sure that the conduct of the elections were in fact fair and honest and transparent.
That is, to this point, not the case, simply because we have not received any answers from COMELEC on the questions that we have raised to them. And we also have not received any authorization to inspect the servers and the logs as we have asked the COMELEC. Mr. President, just a final question. Mr. President, kung kayo na po mismo nagsabi na hindi ho natin alam kung meron ngang nangyari, hindi ho ba premature na sabihin na may pandarayang nangyayari? Kayo na po mismo nagsabi, hindi natin alam kung ano yung nangyari. Wala pa akong sinasabi na may pandarayang nangyari sa pagpalit ng server. Ang sinasabi kong pandaraya, ang yung mga picture, yung mga video na nakita natin na sa ibang lugar, hindi pinabayaan magboto. Meron akong mga video na siguro nakita na naman ng lahat ng tao, mga bago mag-rally na nagbibigayan ng pera, ng vote buying, etc. etc. Lahat yan. Pandaraya lahat yan. Kaya maliwanag dahil meron nga kaming ebidensya na may pandaraya. Ngayon, kung yung pandarayang yan ay doon lamang sa vote buying, doon lamang sa intimidation, doon lamang sa hindi pinayagan bumoto ang ibang botante, kung hindi, doon pati sa transparency server, doon pa rin sa system log, sa audit log, ay ibang usapan niya. Dahil wholesale na yan. Kaya't yan ang aming gustong makita. Kaya't yan ang aming hinahanap at humihingi kami ng authorization galing sa COMELEC na tignan para malaman. Siguro naman ako na mauuna na matutuwa kapag malaman ko na hindi nagka-problema. Tama, Mr. President. Ako na ang unang-unang magsasabi, mas gumanga ang aking loob dahil alam ko na ang nangyari. Ang problema, hindi na ipapaliwanag ng mabuti ng COMELEC at hindi tayo pinababayaan na tignan ng mabuti para iliwanag ng mabuti kung ano ba talaga ang nangyari sa loob ng mga server, sa loob ng ating mga transmission. So I hope mga sangkay na naliwanagan na po kayo na mas na-realize nyo ngayon na napakatalino ang tao talaga ni Bongbong Marcos. So isa lamang po ang pakiusap ko sa inyo ngayon dahil hindi po binabalita ito ng mainstream media, ikalat nyo po ang video na to. Okay? Sabay-sabay nyo pong i-like ang video na to nang sa ganun mag-pop up po sa mga YouTube account ng taong bayan at makita po nila ang mga information na ito mula po sa SMNI News patungkol sa pag-aaral ni BBM doon sa Oxford na itinatago po ng mainstream media. At pagkatapos nun, syempre, i-share nyo po ang video na to. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe at palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless. Bye-bye.